May bahagi sa kanya na nakaramdam ng awa. Inisip niya, si April, ang kanyang kaibigan mula pa kabata, na ngayon ay isang takas, mag-isang hinaharap ang kanyang nga demonyo, ngunit mas nangingibabaw ang pakiramdam ng ginhawa. Ang pakawala ni April ay isang kumpirmasyon na tapos na ang lahat. Ligtas na siya. Ligtas na ang kanyang pamilya. Isang hapon, dinalaw niya si Aling Sabel upang magdala ng isang bayong ng maprutas at gulay bilang pasasalamat. Hindi mo na kailangang mag-abala, Hija, sabi ng matanda, habang inaayos ang nga bulakla sa kanyang maliit na hardin. Kulang pa po ito sa ginawa ninyo para sa akin. Aling Sabel, sabi ni Regine, ang kanyang boses ay punong sinseridad. Iniligtas ninyo ang buhay ko. Ngumiti lang ang matanda. Ang pananampalataya ang nagligtas sa iyo, hindi ako. Habang pawi, napadaan si Regine sa tapat ng bahay ni April. Tumayo siya ron sandali. Tinitingnan ang bintanang sarado. Pakiramdam niya ay dapat mayroon siyang maramdamang galit. Ngunit wala. Ang naroon lang ay isang malalim na kalungkutan para sa isang pagkakaibigang nasira ng tuluyan. Nang gabing iyon, habang mahimbing na natutulog si Marcos sa kanyang tabi, nagising si Regine. Hindi dahil sa isang masamang panaginip. Hindi dahil sa isang amoy o tunok. Nagising siya dahil sa isang kakaibang pakiramdam. Isang pakiramdam ng kawalan. Napaupo siya sa kama. Hinawakan niya ang kanyang braso, ang kanyang dibdib. Wala ng sakit. Ngunit mayroong isang bagay na naiba, isang lamig na hindi pamilyar. Hindi ito ang lamig ng takot na naramdaman niya noon. Ito ay isang uringang panlalamig mula sa loob, isang pakiramdam na tila may isang bahagi sa kanya na nawawala. Sinubukan niyang huminga ng malalim, ngunit tila kulang ang hangin. Ang kanyang puso ay tumitibok ng normal, ngunit pakiramdam niya ay mas mahina ito, na parang isang makinang nauubusan ng baterya. Pinilit niyang huwag itong pansinin. Marahil ay epekto lang ito ngang trauma na pinagdaanan niya, guni-guni lang. Ngunit ang pakiramdam ay totoo, isang banayat ngunit persistent na panginginig sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Ilang araw ang lumipas, at ang pakiramdam ngang kawalan ay hindi nawala. Sa halip, ito'y naging mas kapansin-pansin. Nagsimula siyang makaramdam ng pagod, isang uringang pagod na hindi kayang alising ng tulog. Sa umaga, pagising niya, pakiramdam niya ay mas pagod pa siya kaysa noong gabi. Sa trabaho, nahihirapan siyang mag-focus. Ang kanyang makamay ay tila mas mabigat. Ang kanyang mapa ay madaling mangalay. Hindi na ito ang sakit ng sumpa. Iba ito. Ito ay tila unti-unting pakobos. Love, parang bumabali ang pamumutla mo. Puna ni Marco isang umaga habang nag-almusal sila. May pag-aalala sa booze nito. Pagod lang siguro sa trabaho, mabilis na sagot ni Regine, pilit na ngumingiti. Ayaw na niyang bigyan ng alalahanin ang asawa. Ayaw niyang bumalik sila sa bangungot na iyon. Ngunit sa loob niya, isang bagong uringang takot ang nagsisimulang sumibol. Isang gabi, hindi siya makatulog. Ang pakiramdam ng panghihina ay mas matindi. Bumangon siya at nagtimplang ng mainit na gatas sa kusina, umaasang makatulong ito. Habang nakaupo sa dilim, nakarinig siyang isang tunog mula sa labas. Isang tunog na nakpatindi sa lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Isang mahinang pag-iyak. Ang pag-iyak ng isang babae. Punong pihati, punong paksisisi. Tila nanggagaling sa direksyon ng bahay ni April. Napatayo si Regine. Ang kanyang puso ay kumakabok ng mabilis. Hindi kaya. Hindi. Impossible. Guni-guni niya lang iyon. Ngunit kinabukasan, sa palengke, iyon ang bulong-bulungan ng mga tao. Narinig niyo ba kagabi? Sabi nga isang tindahan ng isda. Ang iyak mula sa bahay ni April. Grabe, nakakakilabot. Oo nga, sabi nga sawa ko, kaluluwa na raw niya April yon, hindi matahimik. Sagot naman ng isang bumibili. Ang takot ni Regine ay nakaroon ng kumpirmasyon. Ang iya ay totoo.
At ang ibig sabihin nun, isang gabi, habang mahimbing na ang tulog ng kanyang makama, nagising na naman si Regine. Ang pakiramdam ng panghihina ay halos hindi na niya makayanan. Tila isang invisible na linta ang sumisipsip sa kanyang lakas. At sa katahimikan ng gabi, muli niyang narinig ang pag-iyak. Ngunit sa pagkakataong ito, may kasama ito. Isang imahe ang biglang pumasok sa kanyang isip, malinaw na parang isang litrato. Ang imahe ng ritual sa bahay ni Aling Sabel. Ang palanggana, ang buhol ng buho, ang manika. At bigla may napansin siyang isang detalye na hindi niya pinansin nun dahil sa takot at sakit. Ang manika na may buho niya, ang telang ginamit para sa katawan nito. Iyon ay isang piraso ng tela mula sa isang luma niyang bestida. Isang bestidang matagal nang nawawala. Isang bestidang minsan niyang ipinahiram kay April. Isang piraso ng tela na si April lang ang nakakaalam kung nasaan. Paano ito napunta kay Aling Sabel? Isang malamig na hinala ang gumapang sa kanyang isipan. Mas nakakatakot kaysa sa kahit anong multo o sumpa. Ang hinalang iyon ang nagtulak sa kanya na gawin ang isang bagay na hindi niya kailanman inisip na gagawin. Kinailangan niyang bumalik sa bahay ni Aling Sabel. Hindi para makpasalamat, kundi para mahanap ng sagot. Ang panghihina ay naging kanyang permanenteng kasama. Bawat umaga, ang pakbangon sa kama ay isang tagumpay. Bawat hakbang ay tila may pabigat na nakatali sa kanyang ngabinti. Ang pagiging nurse, na dati kanyang bokasyon, ay naging isang pasanin. Paano siya mag-alaga ng iba kung ang sarili niyang katawan ay unti-unting bumibigay? Ang pinakamasalap ay ang peerte sa harap ni Marco at Leo. Pinipilit niyang ngumiti, tumawa, at maging ang regay na kilala nila kahit sa loop niya ay parang isang kandilang dahan-dahang naupos. Ayaw na niyang bumalik sila sa takot sa mga doktor, sa mga albularyo. Ngunit ang bagong takot na ito, ang tahimik na pakaubos na ito, ay mas personal at mas malalim. Gabi-gabi, naririnig niya ang panahoy. Ang paiyak mula sa bahay ni April ay naging bahagi ng gabi sa San Lazaro. Sa una, takot ang nararamdaman ng mga tao. Ngunit kalaunan, naging isang kwentong bayan na lamang ito, isang malungkot na paalala sa nangyari. Hayaan niyo na ang kaluluwa ni April, sabi nga iba. Pinagdudusahan niya ang kanyang kasalanan. Ngunit para kay Regine, ang bawat hikbi na dalangang hangin ay tila isang mensahe. Isang babala na hindi niya maintindihan. Ang imahe ng manika ay hindi na maalis sa kanyang isipan. Ang tela ng kanyang lumang bestida. Paano? Paano iyon nakuha ni Aling Sabel? Hindi kaya ibinigay ni April? Possible. Ngunit bakit parang may mali? Isang hapon, hindi na niya natiis. Kailangan niya na katiyakan. Kailangan niyang makita si Aling Sabel, makausap ito, at pawin ang maliit ngunit makamandak na pagdududa na nagsisimulang kumalat sa kanyang puso. Nagdala siya ngang isang basket ngang tinapay. Isang perpektong dahilan para sa isang pagbisita. Regine! Hija! Napadaan ka. Masayang bati ni Aling Sabel. Nagayon na, dati ay nasa kanyang hardin. Nagdala po akong tinapay. Aling Sabel. Mainit pa, sabi ni Regine. Pilit nang ngumingiti. Kamusta na po kayo? Mabuti naman, Hija. Ikaw, kamusta ka? Tila namamayat ka yata ulit. May bahid ng pag-alala sa boses kang matanda. Ngunit sa pagkakataong ito, may narinig si Regine na kakaiba. Isang nota na hindi niya narinig nun. Pagod lang po sa trabaho. Muli niyang sagot ang kanyang karaniwang kasinungalingan. Pinatuloy siya ni Aling Sabel sa loop para sa isang tasengang salabat. Umupo si Regina sa parehong upuan kung saan minsan siyang umupo puno ng takot at desperation. Ngayon, ang nararamdaman niya ay isang nakatagong kaba. Habang nag-usap sila tungkol sa mawalang kwentang bagay ang panahon, ang maksismis sa baryo ang mata ni Regine ay palihim na naglilibot. Hinahanap niya ang kahit anong bagay na kakaiba, kahit anong bagay na hindi nababagay.
Ngunit wala. Ang bahay ay malinis at payapagayang gati. Narinig niyo po ba ang balita tungkol kay April? Sinubukan ni Regine na buksan ang usapan. Bumuntong hininga si Aling Sabel. Kawawang bata! Nilamon ng sariling inggit, sana'y makahanap siya ng kapayapaan? Nasaan man siya ngayon? Ang masalita ay perpekto. Ang tono ay puno eneawa. Ngunit bakit may pakiramdam si Regina ito ay isang pak-arte? Sana nga po, sabi na lang ni Regine. Nakpatuloy ang kanilang kuwentuhan. Upang maging mas natural ang kanyang nga kilos, kinuha ni Regine ang kanyang bag na nakapatong sa kanyang kandungan na kunwaring may hinahanap. At sa isang aksidenteng kilos, sinadya niyang itumba ito. Ay, ang malaman kanyang bag ay kumalat sa sahig na kawayan sukle, lipstick, pitaka, masusi. Naku, pasensya na po, sabi niya. At mabilis na yumuko upang pulutin ang maito. Hayaan mo na, ako na, sabi ni Aling Sabel. At yumuko rin ito upang tumulong. Ito ang pagkakataong hinihintay ni Regine. Habang nakayuko, ang kanyang mata ay hindi nakatingin sa magamit niya, kundi sa ilalim ng maliit na mesa ni Aling Sabel. Madilim doon. Ngunit may sapat na liwanag mula sa bintana upang makita niya ang mga anino. At sa ilalim ng mesa, sa pinakasulok na bahagi nito na natatakpan ng ganino, may isang bagay na kumislap. Hindi ito alikabo. Hindi ito bato. Ito ay isang bagay na pamilyar. Habang inaabot ni Aling Sabel ang kanyang pitaka, mabilis na iniabot ni Regine ang kanyang kamay sa ilalim ng mesa na kukunwaring kinukuha ang isang nalaglak na barya. Ang kanyang madaliri ay dumampi sa malamig na metal. Mabilis niya itong kinuha at isinara sa kanyang palat. Heto na lahat, sabi ni Aling Sabel. Iniabot sa kanya ang magamit. Salamat po, sabi ni Regine. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Pinilit niyang maging kalmado. Isinilit ang lahat sa kanyang bag, kasama ang maliit na bagay na mahigpit niyang hawak sa kanyang palat. Nagpaalam siya agad. Sinabing kailangan na niyang umuwi para magluto. Habang naglalakad siya palayo sa bahay sa tabing latian, pakiramdam niya ay may mga matang nakatitig sa kanyang likuran. Nang makalayo na siya, sa ilalim ng isang puno ng akasya, huminto siya. Nanginginig ang kanyang nakamay. Dahan-dahan niyang ibinuka ang kanyang palat. Nakatitig sa kanya pabalik ang isang maliit na paru-paro na pilak. Isang hair clip na siya mismo ang bumili. Isang hair clip na ibinigay niya kay April noong huling kaarawan nito. Naalala niya pa ang tuwa sa mukha ni April nang matanggap ito. Ang ganda! Bestie! Lagi ko tong isuswat ang hair clip na iyon. Ano ang ginagawa nito sa ilalim ng mesa ni Aling Sabel na tila'y tinago sa dilim? Ang panahoy sa gabi. Ang talang bestida. At ngayon, ang hair clip. Ang piraso ng palaisipan ay hindi na makahiwalay. Sila ay bumubuo ng isang imahe, isang imahang napakadilim at napakakilabot na halos hindi kayang tanggapin ng kanyang isipan. Si April ay hindi tumakas. At si Aling Sabel ay hindi isang anghel. Ang pila na paru-paro sa kanyang palat ay tila mas mabigat kaysa ginto. Hindi na ito isang simpleng hair clip. Ito ay isang testamento. Isang susi na bukas ng isang pinto sa isipan ni Regine. Isang pinto patungo sa isang silid na puno na nakasuklam ng mga posibilidad. Ang panghina sa kanyang katawan ay tila binalewala ng isang bagong tuklas na enerhiya, isang enerhiyang namumula sa takot at galit. Si Aling Sabel, ang mamong mukha, ang malumanay na boses, ang mamata na punong awa. Lahat ba iyon ay isang pagbabalat kayo? Isang perpektong pak-arte? Ang mga panahoy mula sa bahay ni April ay hindi natuno ng isang kaluluwang hindi matahimik. Ito na ngayon ay tuno ng isang sigaw para sa tulong. Kinagabihan, hindi na niya narinig ang pag-iyak. Ngunit ang katahimikan ay mas nakakabingi.
Alam niya ang kailangan niyang gawin. Ang pag-isip lang dito ay nakpapadala ng yalong ginaw sa kanyang nga buto. Ngunit alam niyang hindi siya mapapakali hanggat hindi niya nalalaman ang toto. Hinintay niyang makatulog ng mahimbing si Marco at si Leo. Dahan-dahan siyang bumangon, naksuot ng madilim na damit, at lumabas ng bahay na parang isang magnanakaw sa sarili niyang buhay. Ang buwan ay nasa huling quarter. Nagbibigay lamang ng kaunting liwanag. Tamang-tama para sa kanyang gagawin. Ang bawat hakbang patungo sa bahay ni April ay isang labanan sa pagitan ng kanyang determinasyon at ng kanyang nananaig na takot. Ang dating pamilyar na kalye ay tila naging isang dayuhang lugar, puno nga aninong gumagalaw at ngatuno na pinalalakas ng gabi. Nang marating niya ang bahay, ito ay tila isang malaking itim na hukay sa gitna ng kalye. Walang ilaw, walang buhay. Ang mabintana ay tilam nga matang blangko, nakatitik sa kawalan. Ang hangin sa paligid nito ay mas malamig at may amoy nga alikabo at kalungkutan. Sinubukan niya ang pinto. Nakalok. Ginamit niya ang isang piraso ng alambre na kinuha niya mula sa kanilang bakuran. Ang kanyang kamay, nasanay sa paggawa ng heringgilya at thermometer, ay nanginginig habang sinusubukang buksan ang seradura. Matapos ang ilang sandali ng nakakabinging katahimikan at nakakabahalang nga kalansing, isang klik ang narinig niya. Bumukas ang pinto. Isang amoy ngang luma at hindi nagagalaw na hangin ang sumalubong sa kanya. Pumasok siya sa loob at maingat na isinara ang pinto sa kanyang likuran. Ginamit niya ang maliit na flashlight ng kanyang telepono para magbigay liwanag. Ang sala ay tila nagyelo sa oras. Ang mga muebles ay natatakpan ng manipis na alikabok. May isang baso ang tubig sa mesa na mayroon ng lumot. Ito ang tahanan ng isang taong umalis ng biglaan. O kinuha ng biglaan. Naglakad siya papasok, ang bawat yabag ay tila isang pagsabog sa katahimikan. Sinilip niya ang kwarto. Ang kama ay hindi na ayos. May mga damit na nakakalat sa sahig. Walang kakaiba. Pumunta siya sa kusina. Ang plato ay nasa lababo pa. Walang anumang sinyales ng karahasan o pagpupumiglas. Kung ano man ang nangyari kay April, ito ay mabilis at tahimik. Babali na sana siya. Iniisip na marahil ay nakamali lang siyang hinala nang may mapansin siya sa sahig ng sala. Sa ilalim ng mahinang sinang kanyang flashlight, may mga marka sa alikabo, mga marka ng isang bagay na kinalatkat. Sinundan niya ng tingin ng mamarka. Ito ay patungo sa gitnang sala. At doon, sa gitnang silid, may isang bagay na hindi niya napansin kanina. Isang bilog. Halos perpekto ang pakakaguhit nito sa sahig na kahoy gamit ang isang bagay na puti marahil ay tisa o pinulbos na buto. Ang bilog ay may diameter na halos 6 na talampakan. Nangingini ang kanyang makamay habang itinutok niya ang ilaw sa loop ng bilog. Hindi ito basta bilog lang. Ito ay isang sagradong espasyo na nilapastangan. Sa paligid ng bilog, nakakalat ang matuyong talulot ng kalachuchi ang bulaklak para sa mga patay. Ang amoy nito na pinagalo sa alikabok ay nakakahilo. At sa loob ng bilog, may iba pang mabagay. Isang maliit na bunton ng itim na buho na tila pinutolang pilit. Ilang piraso ngang suno na kandila. At sa pinakagitna ngang lahat ng ito, isang litrato. Lumuhot si Regina. Ang kanyang gatuhot ay lumalangit-ngit sa sahig. Itinutok niya ang kanyang ilaw sa litrato. Ito ay isang litrato niya. Nakangiti na kinuha noong huling Pasko. Ngunit ang kanyang nakangiting mukha ay halos hindi na makilala. Ito ay tinusok-tusok. Hindi isa, hindi dalawa, kundi dosa-dosa ng makalawang na karayom ang nakatarak dito. Ang bawat karayom ay tila isang maliit na sundalong galit at sakit. Ang ilan ay nasa kanyang mamata, ang iba ay sa kanyang bibig, at ang pinakamarami ay nakatuso sa kanyang dibdib kung nasaan ang puso. Napasinghap si Regine. Ang hangin ay tila naubo sa kanyang mabaga. Ito
Ito ay isang altar. Isang altar para sa kulam. Ngunit hindi ito ang pinakamasaklap. Sa tabing litrato, may isang bagay pa. Isang bagay na pamilyar. Isang piraso ng tela. Ang kapirasong tela mula sa kanyang lumang bestida. Ngayon, naintindihan na niya ang lahat. Ang bawat pirasong katotohanan ay bumaksak sa kanya na parang matipangilo. Ito ang lugar kung saan isinagawa ang sumpa. Si April, na puno ang inggit ang nagsimula nito. Ang buho, ang litrato, ang piraso, ang damit, siya ang nahanda ang lahat. Ngunit hindi niya ito kayang tapusin mag-isa. Kailangan niya ng tulong. Kailangan niya ng isang tunay na mangkukulam. Si Aling Sabel. Si Aling Sabel ang nagturo kay April. Si Aling Sabel ang nagbigay ng pangyarihan sa ritual. At nang dumating ang gabi ng kabilugan ng buwan, nang ilabas ang sumpa mula sa katawan ni Regine, hindi iyon pag-alis. Iyon ay palilipat. Ang palilinis ay isang teatro. Isang panlilinlang para makuha ang tiwala ni Regine para gawing lehitimo ang kapangyarihan ng matanda. Ang tunay na layunin ng ritual ay ang i-activate ang tunay na sumpa. Ang manikang may buho niya ay hindi inalis. Ito ay isinuko sa tunay na mangkukulam. At si April, siya ay naging isang saksi. Isang kasangkapan na ngayong tapos na ang kanyang silbi ay kailangan ng itapon. Ang paglaho niya ay hindi paktakas. Ito ay paglilinis ng ebidensya. Ang mapanahoy sa gabi. Ito ang kanyang kaluluwang nakakulong. Isang huling, walang saysay na babala. Biglang naintindihan ni Regine ang kanyang panghihina. Hindi siya bumabalik sa sakit. Siya ang nagiging pakain. Ang kanyang lakas, ang kanyang sigla, ang kanyang buhay. Unti-unti itong sinisipsip ngang babaeng tinawag niyang tagapagligtas. Ang maamong mukha ni Aling Sabel ay isang maskara lamang para sa isang halimaw na kumakain ng buhay ng iba para pahabain ang sarili niyang buhay. Isang matinding galit na mas malakas kaysa sa takot ang bumalot kay Regine. Galit para kay April na naging biktima ngang sarili niyang kahinaan. At isang nag-apoy na galit para kay Aling Sabel, ang demonyong nakukubli sa likod ng isang ngiti. Kailangan niyang lumaban, hindi lang para sa sarili niya, kundi para sa kanyang pamilya. Mabilis siyang tumayo. Ang isip niya ay tumatakbo. Kailangan niyang umuwi. Kailangan niyang sabihin kay Marco. Kailangan nilang umalis sa lugar na ito. Nagmamadali siyang tumakbo palabas ng bahay. Hindi na inalintana ang paksasara ng pinto. Tumakbo siya sa madilim na kalye. Ang tanging nasa isip ay ang kaligtasan ng kanyang pamilya. Nang marating niya ang kanilang bahay, halos itulak niya ang pinto sa pagmamadali. Marco! Marco, gising! Sigaw niya. Pumasok siya sa kanilang sala at ang kanyang sigaw ay namatay sa kanyang lalamunan. Ang ilaw sa sala ay nakabukas. At doon, sa kanilang paboritong sopa, nakaupo si Aling Sabel. Sa kandungan nito, mahimbing na natutulog ang kanyang anak na si Leo. Dahan-dahan nitong hinahaplos ang buhok ng bata. Sa tabi nito sa mesa, may isang plato na may isang piraso ngang puto. Tila kalagitnaan ito ngang pagpapakain sa bata. Tumingala si Aling Sabel, ang kanyang mukha ay puno ngang parehong maamo at nag-alalang ekspresyon. Ang kanyang nga mata ay tila nagliliwanag sa dilim. Ngumiti ito. Isang ngiting nakakapanindig balahibo. Naalala ako sa'yo, Hija, sabi nito sa malumanay na boses. Tila lumabas ka yata at mukhang bumabalik ang iyong karamdaman. Nagelo ang mundo ni Regina. Ang hangin sa kanyang baga, ang dugo sa kanyang nga ugat, ang bawat kaisipan sa kanyang utak lahat ay huminto. Ang nakakatakot na katotohanan na kanyang natuklasan sa bahay ni April ay wala pa sa kalingkingan ng lagim na kanyang nakikita ngayon. Ang halimaw ay nasa loob ng kanyang pamamahay. At hawak nito ang kanyang anak. Si Aling Sabel na hindi inaalis ang kanyang tingin kay Regine
ay dahan-dahang kumuhang sa pangpirasong puto at inialok ito kay Leo. Isa pa po, malambing nitong sabi. Ang simpleng kilos na iyon ang pumutol sa yelong bumabalot kay Regine. Isang mabangis na apoy ang apoy ng isang inang. Poprotekta sa kanyang anak ang biglang sumiklap sa kanyang dibdib. Tinutulak papalabas ang takot at panghihina. Huwag mong hawakan ang anak ko, sabi ni Regine. Hindi ito sigaw. Ito ay isang bulong na puno ng bakal at lason. Natigilan si Aling Sabel. Dahan-dahan nitong ibinaba ang hawak na puto. Ang ngiti sa kanyang labi ay hindi nagbago, ngunit ang kanyang nga mata, ang mamata niya ay nagbago. Ang dating awa at pekunawa ay napalitang ng isang bagay na malamig, sinauna at mapanukso. Bakit naman hindi, Hija? Tanong nito. Nagugutom ang bata. Sabi ko, huwag mo siyang hawakan, ulit ni Regine. Humakbang siya pasulong, ang kanyang nga kamay ay nakakuyom sa kanyang tagiliran. Sa wakas, tumawa si Aling Sabel. Hindi ito ang tawa ng isang maunawaing lola. Ito ay isang tawa na tuyo at kumakalansing, tila galing sa ilalim ng lupa. Isang halakha na nakpatunay sa lahat ng kanyang kinatatakutan. Ang maskara ay nahulo na. Ang tapang mo pala, sabi ngang mangkukulam, ang kanyang boses ay nawala na ng anumang lambing. Sayang, mas gusto ko sila kapak mahina at umiya, mas masarap ang kanilang lakas. Itinayo nito si Leo na nagising sa pagbabago ng tensyon sa silit. Mommy, inaantok na tanong ng bata. Lumayo ka sa kanya, sigaw ni Regina. At ano ang gagawin mo? Hamon ni Aling Sabel? Hinahaplos pa rin ang likod ni Leo. Tingnan mo ang sarili mo, butot balat. Ilang linggo na lang at magiging tuyong dahon ka na lang natatangayin ng hangin. At ang lahat ng lakas na iyon mapupunta sa akin. Hayop ka. Hindi ako hayop, Regine. Ako ay praktikal, sagot ng matanda. Ang kanyang mukha ay nagpapakita na ngayon ng purong kasamaan. Nakita kita, masaya, malusok, puno ng buhay. Isang perpektong pamilya. Akala mo ba swerte ka lang? Hindi. Ikaw ay hinog. Isang prutas na handa ng pitasin. At si April. Ginamita mo siya. Si April? Muling tumawa si Aling Sabel. Ang hangal na iyon, ang inggit niya ay parang isang bukas na sugat. Nag-aanyaya ng impeksyon. Ako lang ang nagbigay ng kutsilyo. Siya mismo ang sumaksak sa iyo. At nang hindi na siya kinailangan ko lang linisin ang kalat. Ang kaluluwa niya ay isang magandang palamuti sa aking koleksyon. Ang bawat salita ay isang dago sa puso ni Regine. Ang lahat ng kanyang hinala ay tama. Ang babaeng ito ay isang demonyo sa anyong tao, na nanakaw ng buhay at kaligayahan ng iba para sa sarili nitong kapakanan. Ang ritual, irap na sabi ni Regine, ang pagpapalabas ng sumpa. Iyon, ngumisi ang mangkukulam. Ang paborito kong bahagi, ang galing kong umarte. Hindi ba? Kailangan kong kunin ang tiwala ninyo. Kailangan kong gawing lehitimo ang aking kapangyarihan. Ang pagpapalabas ng sumpa ay ang mismong seremonyang pagbibigkis. Sa sandaling sunugin ko ang manikang iyon sa harap ninyo, ang sumpa ni April ay namatay at ang aking sumpa ay nagsimula. Isang sumpa na hindi mo na matatakasan. Humarap ito kay Leo. At kapag naubos ka na, hiya, sa tingin mo ang isusunod ko. Iyon na, ang huling salita. Ang banta sa kanyang anak, isang mabangis na sigaw ang kumawala kay Regine. Hindi na niya inalintana ang sariling kahinaan. Sugot siya, na parang isang leong nasugatan. Ngunit si Aling Sabel ay mabilis. Sa isang kilos na hindi akma sa kanyang edad, itinulak niya si Leo sa sopa at hinarap si Regine. Hinawakan niya ang dalawang braso ni Regine at ang lakas nito ay hindi kapanipaniwala. Tila bakal ang kanyang makdaliri. Saan ka pupunta?
Sabi nito, ang mukha'y ilang pulgada na lang mula sa mukha ni Regine. Ang hininga nito ay may amoy ngang mabulala na nabubulok. Hindi mo ba alam? Ang sumpa ay nakatali na sa iyo. Ang buhay mo ay nakatali na sa buhay ko. Nakpumiglas si Regine, ngunit wala siyang kalaban-laban. May isang paraan lang para masira ang sumpa, Regine. Bulong nga mangkukulam. Ang kanyang nga salita ay tila isang ahas na gumagapang sa tainga ni Regine. Kailangan mong patayin ang nasumpa sa iyo. Binitiwan siya nito ng biglaan. Napasupsop si Regine sa sahig, humihingal, nanginginig. Tumingala siya sa mangkukulam na ngayon ay nakatayo sa kanyang harapan, isang madilim na anino laban sa liwanag ng kanilang sala. Ang kanyang anak ay umiyak na ngayon sa sopa. Patayin ang naksumpa! Isang imposibleng gawain. Paano niya lalabanan ang isang halimaw na may lakas na higit sa isang tao? Ngumiti si Aling Sabel sa huling pakakataon. Isang ngiting puno ang tagumpay. Good luck, Hija. Ang maksalita ni Aling Sabel. Patayin ang naksumpa ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Regine, isang hamon at isang hatol. Habang nakaluhot siya sa sahig, pagod at takot, isang bahagi niya ang gustong sumuko na lang. Ngunit nang marinig niya ang paiyak ni Leo, isang apoy ang muling naalap sa loop niya. Hindi siya maaring sumuko. Hindi habang ang buhay ng kanyang anak ang nakataya. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang bawat galaw ay isang testamento ng kanyang determinasyon. Hinarap niya ang mangkukulam. Hindi mo makukuha ang anak ko. Sabi niya, ang boses ay nanginginig ngunit matatag. Talaga? Mapanuyang sagot ni Aling Sabel. Sino ang pipigil sa akin? Ikaw? O ang asawa mo mahimbing na natutulo sa itaas? Biglang kinabahan si Regine. Si Marco, ano ang ginawa nito sa kanya? Huwag kang mag-alala. Sabi ngang mangkukulam, tila nababasa ang kanyang isip. Tulok lang siya. Isang napakahimbing na tulok. Ayaw kong may istorbo sa ating pag-usap. Ang kasamaan sa ngiti nito ay nakbigay ng lakas kay Regine. Kailangan niyang lumaban. Kailangan niyang mag-isip. Sinimula ni Aling Sabel na maklakat palapit sa kanya, dahan-dahan na parang isang pusang naglalaro sa kanyang daga. Alam mo, ang pinakagusto ko sa lahat ay ang paasa. Ang kislap sa mga mata ng mabiktima ko bago ko ito tuluyang patayin. Nakita ko yan sa iyo no una tayong makita at nakikita ko yan ngayon at masarap itong durugin habang nagsasalita ito. Ang mga mata ni Regine ay palihim na nalilibo sa silit, naghahanap ng kahit ano isang bagay na maaring maging sandata. Isang baso, masyadong babasagin. Isang upuan, masyadong mabigat para sa kanyang nanghinang katawan. Ang kanyang mamata ay napadako sa maliit na altar ngang kanilang pamilya sa isang sulok. Mga imahe ngang Santo Niño at Mama Mary, isang rosaryo, at isang tansong krusipiho na nakatayo sa isang maliit na base. Mabigat iyon. Matigas. Tapos na ang paarte, Aling Sabel, sabi ni Regine. Sinusubukang bumili ng oras, sinusubukang ilihis ang atensyon nito palayo sa altar. Tapos na nga, paksang ayon na, mangkukulam. Huminto ito sa paglakad. Panahon na para tapusin ang lahat. Biglang itinaas ni Aling Sabel ang kanyang kamay. At sa isang tinik na hindi na tao, isang tinik na malalim, garalgal. At tila nanggagaling sa maraming lalamunan ng sabay-sabay sinimulan nitong bikasin ang isang orasyon. Mga salitang hindi Tagalog, hindi Espanyol. Isang sinaunang wika ng kadiliman, sa ngalan ng anino at ng uhaw na lupa. Ang hininga ay sa akin, ang buhay ay aking kukunin, kasabay kanyang pagbikas. Ang nga ilaw sa bahay ay biglang kumurap-kurap, flicker, flicker, flicker. Nasimulang umiyak ng mas malakas si Leo, na tila nararamdaman ang masamang enerhiya na pumupuno sa silid. Ang dugo ay magiging tubig, ang buto ay magiging alabok. Ay, naramdaman ni Regine ang isang matinding sakit sa kanyang dibdib na tila may isang kamay na pumipiga sa kanyang puso. Napahawa siya rito, napaluhod.
ang lakas ay mabilis na nawawala sa kanyang katawan. Ito na ang katapusan. Ibigay mo sa akin. At sa isang huling malakas na kurap, ang lahat ng ilaw sa bahay ay namatay. Isang ganap na kadiliman ang bumalot sa kanila. Ang tanging naririnig ay ang pag-iyak ni Leo at ang nakakakilabot na pakbikas ni Aling Sabel sa dilim. Ngunit may isa pang tunok. Sa gitna ng orasyon, isang tunok mula sa labas ang pumutol sa katahimikan. Isang sigaw. Hindi ito sigawng tao. Ito ay isang panahoy na punong pihati, galit, at walang hanggang kalungkutan. Isang sigaw na tila kayang makpabita ang salamin. Isang sigaw na alam ni Regine kung saan nanggagaling. Ito ay ang sigaw mula sa bahay ni April. Ang sigaw ay napakalakas, napakapuno ng sakit, na kahit si Aling Sabel ay natigilan sa kanyang orasyon. Ano yon? Bulong ng mangkukulam sa dilim. Iyon lang ang pagkakataong kailangan ni Regine. Gamit ang natitirang lakas, gumapang siya sa dilim, sinisundan ang memoryang lokasyon ng altar. Ang kanyang mga kamay ay kumapa sa pader sa mesa. Nasaan na? Naramdaman niya ang malamig na kahoy ng altar. Ang kanyang nga daliri ay dumapo sa rosaryo, sa imahe, at sa wakas, sa malamig at mabigat na tansong krusipiho. Hinawakan niya ito ng mahigpit. Ito na ang kanyang huling pag-asa. Wala kang kwentang kaluluwa. Kahit patay na, nanggugulo pa. Narinig niyang sigaw ni Aling Sabel sa dilim. Galit sa pagkaantala ng kanyang ritual. Narinig ni Regine ang mga yaba nito na papalapit sa kanya. Huwag kang magtago, Regine! Nararamdaman ko ang pinti ng iyong puso. Ang huling pinti nito! Biglang, sa harap niya, dalawang mata ang nagliwanak sa dilim. Dalawang pulang mata na parang baga, puno ngang kasamaan. Ang mukha ngang mangkukulam ay nasa harap na niya. Ngunit handa na si Regina. Sa sandaling dumamba ito gamit ang isang sigaw na nakmula sa kaibuturan ng kanyang pagiging ina. Itinaas ni Regine ang mabigat na krusipiho at ibinaksak ito ng buong lakas. Isang malakas na tunog ng nabasak na buto ang umalingaw-ngaw sa silid. Kasunod ng isang hindi makataong atungal ng sakit. Ang dalawang pulang mata sa dilim ay nawala. Isang mabigat na katawan ang bumaksak sa sahig sa tabi niya. Nakahandusay si Regine sa sahig, humihingal, nanginginig. Ang krusipiho ay nakahawak pa rin ng mahigpit sa kanyang kamay. Katahimikan. Katahimikan. Isang katahimikan na mas mabigat at mas nakakabingi kaysa sa mga sigaw at orasyon kanina. Si Regine ay nakahandusay sa sahig. Ang dibdib ay umaakyat baba sa tindingang pahinga. Ang bigat ng tansong krusipiho sa kanyang kamay ang tanging nakpapatunay na ang lahat ng nangyari ay totoo. Dahan-dahan, ang lakas ay nagsimulang bumalik sa kanyang makalamnan. Ang sakit sa kanyang dibdib ay naglaho. Ang pakiramdam ngang unti-anting pakaubos ay napalitan ng isang mainit na agos ng buhay na dumadaloy pabalik sa kanyang maugat. Ang sumpa ay nasira. Sa isang iglap, bumalik ang nga ilaw sa bahay. Kasing biglang ang pakawalang ang nga ito. Kumurap-kurap si Regine. Nasisilaw sa bigla ang liwanag. Nang luminaw ang kanyang paningin, nakita niya ito. Ang katawan ni Aling Sabel ay nakahandusay sa sahig. Ang kanyang mukha ay hindi na maamo. Ito ay nakangiwi sa isang maskara ng gulat at sakit. Mula sa kanyang kung saan tumama ang krusipiho, umagos ang maitim na dugo. Ngunit ang pinakakakilabot ay ang kanyang itsura. Ang kanyang balat ay tila mabilis na tumatanda. Nangunggulubot sa harap mismo ng kanyang gamata. Ang kanyang buhok ay mabilis na nagiging puti. Sa loob ng ilang segundo, ang babaeng mukhang nasa edad 50 ay naging isang nilalang na tila 100 taong gulang, isang tuyot na bangkay na inagawan ng buhay na ninakaw nito. Narinig ni Regine ang isang yaba mula sa hagdanan. Regine? Ano nangyayari? Ito ang boses ni Marco. Gising na, puno ang pakalito. Ngunit hindi napatingin si Regine sa kanya. Ang kanyang mata ay naakit sa isang bagay sa kabilang dulo ng silid, ang salamin.
ang malaking salamin sa dingding ng kanilang sala. Sa ibabaw ng salamin, may isang imahe, hindi ang kanyang refleksyon. Nakatayo ron, malabo at tila gawa sa usok, ang isang anyo. Ang anyong isang babae na may mahabang buho at suot na pamilyar na bestida. Si April. Hindi ito ang April na hapis at punong takot na huli niyang nakita. Ang multo sa salamin ay mayroong isang kakaibang kapayapaan sa kanyang mukha. Tumingin ito kay Regine at sa mga matang iyon na tila gawa sa liwanag ng buwan. Nakita ni Regine ang isang mensahe. Pagsisisi, pasasalamat, at paglaya. Isang maliit at malungkot na ngiti ang sumilay sa labi ng aparisyon. Dahan-dahan itong tumango, isang beses, bago ito tuluyang naglaho na parang usok na hinipan ng hangin, naintindihan ni Regine. Ang huling sigaw na iyon, ang sigaw na nagligtas sa kanya. Iyon ang huling sakripisyo ni April. Ang kanyang kaluluwang nakakulong ay ginamit ang natitirang lakas nito upang bigyan siya ng pagkakataon. Isang huling gawang ang kabutihan mula sa isang kaluluwang naligaw. Regine, sigaw ni Marco na ngayon ay nasa tabi na niya. Tinitingnan ng may lagim ang bangkay ni Aling Sabol at pagkatapos ay ang kanyang asawa. Diyos ko, anong nangyari dito? Hinawakan siya ni Marco, niyakap ng mahigpit. Naramdaman ni Regine ang init ng kanyang asawa. Ang pakiya ni Leo na ngayon ay nasa bisik ng kanyang ama. Ligtas sila, tapos na ang lahat. O iyon ang akala niya. Nang iangat niya ang kanyang tingin at muling tumingin sa salamin, nakita niya ang sarili niyang refleksyon. Ang mukhang isang babaeng pagod at may mga tuyong luha. Ang mukhang isang survivor. Ngunit mayroong isang bagay na naiba. Isang bagay na hindi na may babalik pa. Ang dating tiwala at kainosentehan sa kanyang nga mata ay wala na. Napalitan ito ngang isang bagay na mas matanda, mas maingat. Isang aninong ang kaalaman na hindi na kailanman mawawala. Ang kaalaman na ang pinakamasamang halimaw ay hindi naktatago sa dilim, kundi nakukubli sa likod ng pinakamaamong ngiti at pinakamatamis na tulong. Ang sumpa ni Aling Sabal ay nasira, ngunit naiwan ito ang sarili nitong sumpa sa kanyang kaluluwa. Ang lason ng pagdududa. Mula sa araw na iyon, hindi na siya muling nakatingin sa isang taong nag-alok ng tulong sa parehong paraan. Ang bawat kabaitan ay may kasamang tanong. Ang bawat ngiti ay may kasamang hinala. Ang mundo niya, na dati puno ng liwan na katiwala, ay nagkaroon ng permanenteng anino sa bawat sulok. Nakalitas siya. Oh, ngunit ang Regine na masaya at mapaktiwala ay namatay na sa gabing iyon. Kasama nga mangkukulam sa sahi ng kanilang sala. At sa kanyang lugar, isang bagong Regine ang isinilang. Isang Regine na mas malakas, mas matatak. Ngunit magpakailanman ay magdadalang ng paklat ng gabing iyon, isang paalala na ang tunay na kadiliman ay hindi laging nakikita ng mga mata. Minsan, ito ay nasa loop mismo nga taong pinipili nating pagkatiwalaan.